Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 761 Aksidente. Pagkatapos gumawa ng 3 hakbang at 2 hakbang sa isang pagkakataon, dumating si Jingzi sa labas ng pinto ni Merongshi. Sa pagtingin sa saradong pinto sa tabi, ang tibok ng puso ni Jingzi ay napakalakas na pakiramdam niya ay palaging nasa harap niya ang kanyang asawa. Nahaharap sa kilig ng isang iibigan. O 3 asawa. Nakatitig si Chu Xia sa hagdan, hindi makapasok. 3 sa kanyang mga babae ang katabi, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog, lalo pa ang kumatok sa pinto. Kaya walang iniisip, tinulak ko na lang ang pinto at pumasok. Pagkapasok ay mabilis niyang isinara ang pinto. Napakatahimik ng silid, napakatahimik kaya natakot si Jingzi, dahil kapag pumasok siya ng ganito, kailangang mag-ingay si Merongshi. Bago pa siya makatalikod, umalangaw ang boses ni Merongshi. Chu Xia, di ba sabi mo bababa ka? Nagkataon lang na bumalik ka. Matagal na akong hindi nagsusuot ng berdeng damit na ito. Kung hindi dahil sa pagpunta sa court ngayon, hindi ako mag-aabala na suotin ito. Ang sikip nito. Sobrang sakit. Akala ko kaya ko na itong haborin ng mag-isa, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ko pa rin ito makakalag. Shoxia, halika at tulungan mo ako. Ang Yayao Country ay isang bansa ng kababaihan. Marami, at sila ay partikular na bihasa sa mga babaeng manggagawa. Sa makatuwid, ang industriya ng tela ng Yayao Country ay binuo at ang mga pananaw nito sa paggawa ng damit ay partikular na avant-garde. Ngayon, si Merongshi ay espesyal na nagsuot ng berdeng damit mula sa Yayao Kingdom upang pumunta sa korte. Ang berdeng damit na ito ay medyo katulad ng Cheongsam noong panahon ni Jingzi. Ang itaas at ibaba ay pinagsama, na maaaring magpakita ng magandang figure ng isang babae sa isang sulyap. Gayunpaman, hindi tulad ng Cheongsam, ang mga tao sa panahong ito ay may kaugaliang maging mas etikal. Ang berdeng palda ay walang hiwa sa lelayan, at ang hilera ng mga pinjutan ay hindi natahi sa gilid, ngunit natahi sa likod. Kasabay nito, upang hindi maapektuhan ang hitsura, ang karaniwang accessory para sa pagsusuot ng green short skirt ay maglagay ng chiffon cape sa labas upang harangan ang mga button sa likod. Napakaganda ng figure ni Merongshi kaya iniunat niya ang berdeng sando at palda, na naging sanhi ng sobrang higpit ng mga butones sa likod. Mukhang may panganib na bumukas anumang oras, kaya nang tumalikod si Merongshi upang kalasin ito, ang 2 butones lang sa itaas at ibaba ang tinanggal ko, at ang pagsisikap na tanggalin ang iba pang mga butones ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Sa oras na ito, siya ay nakaupo sa kama, nakatalikod sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa likod pa rin upang kumalas sa pinto. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, natural niyang naisip na si Chu Xia, nakakaalis lang, ay nakabalik pagkatapos ng lahat, bukod sa kanya, sino pa ang maglalakas loob na pumasok nang hindi kumakatok? Saan ang kwarto niya? Kaya't nang isara ni Jingzi ang pinto at tumalikod, ang lumitaw sa kanyang harapan ay napakadugong eksena. Ang una at huling 2 butones sa likod ni Merongshi ay naalis na, at ang kanyang makinis, puti at malambot na balat ay nakalantad sa hangin, at ang sutla na belly band na may manipis na mga gilid ng gauze ay mas nakaambang, na nagbibigay ng malabong kagandahan. Ang ilang natitirang mga pinjutan ay nanginginig, na parang maaari silang bumukas anumang oras, na nakakabahala. Para tumulong o hindi para tumulong, iyon ang tanong. Ano ang ginagawa mo habang nakatayo dyan? Halika dito dali. Kung alam ko, hinintay kitang bumalik bago maghubad ng damit ko. Itong ilang butones lang ang natitira, at ito. Sinakal. Mas mahirap ako. Hindi tumugon ang oras. Nagreklamo si Merongshi at naghanda na tumalikod para tingnan. Natakot nito si Jingzi at mabilis siyang humakbang pasulong. Kung lumingon siya at nakita siya at biglang sumigaw, matatapos na ang lahat. Sa oras na ito, si Merongshi ay hubad, at nang tawagin niya si Zhou Xining at ang iba pa, hindi niya maalis ang sarili kahit na tumalon siya sa Yellow River. Ang mahalaga ay wala siyang ginawa. Luji ba ito? Kaya nagpasya siyang puntahan at hawakan muna si Merongshi. At least malapit na siya. Gustuhin man niyang sumigaw ay kaya niyang takpan agad ang bibig niya para hindi siya makasigaw. Kaya, pumunta si Jingzi sa likod ni Merongshi. Well, sakam lang siya sa kagandahan ni Merongshi. Bilasan mo. Nang maramdaman ang papalapit na figure, muling hinimok ni Merongshi. Nakatitig sa magagandang tanawin sa kanyang harapan, ang puting leeg ni Merongshi, makinis na likod, at sexing bellyband na hindi may tatago kahit sa ilalim ng kanyang berdeng kamiseta at palda, tulad ng paghawak ng pipa na kalahating nagtatago sa kanyang mukha, ay nagpaparamdam sa mga tao. Hindi mapigilan ang kanyang damdamin, naramdaman ni Jingzi na hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang babae ay nasa tabi ng bahay, si Saint Yayao ay nasa ibaba, at si Merongshi ay tumalikod sa kanya at kahit personal, ay hinimok siya na magmadali. Sa ganitong uri ng visual at sa ilalim ng dobleng psikolohikal na pagpapasigla, naramdaman ni Jingzi na kung hindi siya gagawan ng isang bagay, ito ay magiging labis.
Kaya, iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay at inabot ang mga butones sa likod ni Merongshi. Sa Yayo Kingdom, karamihan sa Merongshi ay nakasuot ng maharlikang robe nasa korte man sila o sa palasyo, at napakaliwanag nila. Kapag dumadalaw sa malalaking piging, bihira siyang magsuot ng jade dress. Ang jade na damit na suot niya ay ginawa ng isang tao noong siya ay isang prinsesa. Manipis na ang palda ng green shirt, at lumaki ng gusto si Merongshi nitong mga nakaraang taon. Ang laman ay nabuo sa mga lugar kung saan ito dapat tumubo, lalo na ang mga lugar sa harap at likod na dapat ay matambok at kulot. Sa makatuwid, ang palda ng berdeng sando na ito ay napakasikip, at si Merongshi ay nag-unbutton ng ilang mga butones mismo. Biglang kumalas at nagunat-unat ang kanyang figure na naipit sa berdeng sando at palda. Ang ilang natitirang mga pinjutan ay ganap na naunat. Bumagsak ang kamay ni Jingzi dito at hindi maiwasang mahawakan ang makinis na balat ni Merongshi. Napaatras si Merongshi na parang nakuryente. Hinggil sa reaksyong ito, si Merongshi, na nakatalikod kay Jingzi, ay nakaramdam din ng pagkalito. Karaniwang tinutulungan siya ni Chu Xia na maghubad at magtanggal ng sinturon, ngunit walang ganoong espesyal na pakiramdam. Ito ay manhid, tulad ng noong gabing iyon. Sa pag-iisip ng gabing iyon, kinasusuklaman ito ni Merongshi, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Humph, ang bastard na ito." Nang marinig ito, nanginginig ang mga kamay ni Jingzi at sa wakas ay kinalas niya ang mga ito. Sa unang butones, makikita ang pink na silk bellyband sa harap mo, na ginagawang gustong ipakita ng mga tao ang kagandahan ng isang halik, lalo na mula sa harapan. Array! Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ni Merongshi, dahil mas kaunti ang mga butones, mas mahigpit ang damit. Inikot niya ang kanyang katawan ng hindi komportable, at ang kanyang boses ay parang kaakit-akit sa pandinig ni Jingzi. "Bilasan mo. Ito. Masyadong hindi komportable." Habang nagsasalita siya, lalo pang inikot ni Merongshi ang kanyang katawan. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang ilong upang matiyak na walang pagdurugo ng ilong. Sinong makakatiis nito? Naramdaman ni Jingzi na kahit ang isang lalaki ay hindi makayanan ang pagtingin sa isang kaakit-akit at magandang babae sa harap mo, kalahating bihis at kalahating hubad, at sinasabi ang mga bagay tulad ng, "Ang sama ng pakiramdam, bilasan mo, sa iyo." Well, hindi naman siya nakatiis. Kaya naman mabilis niyang binilisan ang galaw ng kanyang mga kamay. Nang makalas ang huling butones, naglabas si Merongshi ng "oh" na tunog sa kanyang bibig, isang napaka-komportableng halanghing. Matapos marinig ito, lamambot ang katawan ni Jingzi, ngunit sa ilang lugar ngunit lumala ang mga pangyayari. Nang walang pagpigil sa berdeng kamiseta at palda, gumaan ang loob ni Merongshi. Hindi na niya hinintay na hilahin ang suot niyang sando at nahulog iyon sa katawan niya. Sa oras na ito, nalantad sa hangin ang 1/3 ng puting nyebe na balat sa kanyang itaas na katawan. Ang manipis na pink na silk bellyband na iyon, malabo ang layo. Ngunit naginat si Merongshi, ngunit nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Bakit ang bigat ng paghinga sa likod mo?" Kabanata 762 Isang hindi inaasahang halik, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Tinakpan ni Jingzi ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay upang matiyak na walang dumudugo. Ngunit hindi niya maitago ang tunog ng kanyang paghinga na lalong bumibigat sa kaba. Si Jingzi ang pinakanalilito sa kanyang nararamdaman para kay Merongshi. Si Merongshi ay kailangang magkaroon ng magandang figure at magandang hitsura, at si Jingzi ay nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa kanya, at ang kanyang malambot, mamasa-masa at mabangong labi ay hindi pa rin nasisiyahan sa mga tao. Para sa isang time traveler na naglalayong palawakin ang kanyang harem, paanong hindi niya ito matatanggap? Ngunit ang katotohanan ay napakalupit. Si Merongshi ay ang reyna ng Yayaw. Para pakasalan siya, pupunta siya sa Yayaw Kingdom. Kung mag-asawa siya ng isa, libre niya ang isa, at hindi na kailangang isipin ng ibang babae. Kaya kung ikukumpara, kahit na may mga inaasahan pa rin si Jingzi para kay Merongshi sa kanyang puso, hindi na niya ito maipakita, kaya paulit-ulit niyang tinanggihan ang kasal at ang pabor ni Merongshi. Ngunit ang sikolohiya ng mga lalaki ay kakaiba pa rin. Kapag nakakita sila ng magandang babae, lagi nilang pinapantasya kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung nasa panahon siya bago si Jingzi, baka iniisip lang niya ito, pero sa panahon na kinalalagyan niya ngayon, akala niya lang iyon. Malaya mula sa mga hadlang ng ganoong uri ng moralidad at batas, kaya hindi lamang niya ito gusto, ngunit nais din ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Jingzi na sabihin ang salitang, "hindi," sa korte kahit alam niyang hindi siya mapapangasawa ni Merongshi. Sinong lalaki ang hindi gustong pahalagahan ang kanyang pag-ibig? Kasama ng ilang malalapit na pakikipag-ugnayan kay Merongshi, naramdaman ni Jingzi na ang kanyang puso ay lalong nanginginig. Hindi matatanggap ni Jingzi ang kasal ng isang babaeng nahalikan, nakita, at nahawakan niya sa ibang lalaki. Minsan iniisip niya, ikakasal na ako kay Prinsesa Angwo, ano ang mangyayari kay Reyna Yayaw? Pero magkaiba ang sitwasyon ng dalawa. Kung gusto mong tanggapin ang Merongshi, kailangan mong gamitin ng mabuti ang iyong utak. Kapag ang ganitong uri ng pag-iisip ay lumago, ito ay tulad ng isang damo, wala sa kontrol.
Nagsimulang mag-isip si Jingzi, iniisip kung paano susunod na makipag-usap kay Merongshi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila imposibleng mangako sa kanya bago niya mahanap ang pinakamahusay sa magkabilang mundo, ngunit hayaan mo muna siya hindi imposible para sa kanya na talikuran ang ideyang magpakasal. Sa pagkakataong ito, lumingon si Merongshi. Tinulungan siya ni Chu Xia na isuot ang kanyang mga damit noon, at maraming beses nang dumampi ang kanyang mga kamay sa kanyang balat. Wala siyang naramdamang kakaiba sa oras na iyon. Kakaiba ang pakiramdam ngayon, at hindi niya masyadong inisip iyon, ngunit kasabay ng kanyang mabigat na paghinga, nagsimulang maging maingat si Merongshi. Hindi kaya. Hindi si Chu Xia ang pumasok. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, yumigting ang katawan ni Merongshi at mabilis niyang itinaas ang kanyang damit upang takpan ang kanyang dibdib. Pagkatapos, lumingon si Merongshi at sinalubong ang mga mata ni Jingzi. Nang makita niyang ang taong nakatayo sa likuran niya ay si Jingzi, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Merong at niluwagan ang kanyang mga kamay. Hoy, bakit gumagaan ang pakiramdam mo kapag nakikita mo siya? Nako, kanina pa kasi ako niyakap at hinalikan, at tinitignan pa wala namang masama di ba? Nagtanong si Merongshi at sinagot ang mga tanong sa kanyang isip para aliwin siya. Medyo nahihiya pa si Jingzi noong una, ngunit nang makita niyang nagbago ang mga mata ni Merongshi mula sa takot at gulat na naging kalmado at gamaan ng loob, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, napaka-cute at kaibig-ibig niya, lalo na noong nagbago siya mula sa aloof at aloof. Biglang lumitaw ang ekspresyong ito sa mukha ng Reyna, at napaka-cute nito kaya hindi napigilan ng mga tao ang tumawa. Pagkatapos aliwin ang sarili, tumangala si Merongshi at nakita si Jingzi na nakangiti sa kanya, na ikinagalit niya. Pumasok ng palihim, tumingin sa akin ng palihim, at hinawakan ako ng palihim. Hindi lamang siya nagpakita ng hindi pagsisisi at walang hiya pagkatapos na mahuli, ngunit siya rin ay tumawa ng walang hiya. Sino ang nagbigay sa kanya ng mukha? Kaya't ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at ibinuka ang kanyang bibig. Natigilan si Jingzi saglit at agad na tumugon. Mabilis siyang humakbang, inilagay ang isang kamay sa leeg nito, at tinakpan ng kabilang kamay ang maliit na cherry mouth ni Merongshi na malapit ng sumigaw. Well, sa kanyang opinyon, si Merongshi ay handang sumigaw para humingi ng tulong. At naakit din si Merongshi sa kanya natigilan ako sa operasyon, at sa pag-react ko, lalo akong nahiya at nagalit. Good guy, you just sneak in and take advantage of me, but now you want to use something stronger. Sa sobrang tapang mo, bakit hindi ka agad pumayag ng diretsyo sa korte? Ito kaya ang maalamat na tao na banal sa ibabaw ngunit mas masahol pa sa isang halimaw ng palihim. Panaginip. Huwag mo nang isipin ito. Lalong nagalit si Merongshi nang maisip niyang itakwil siya ni Jingzi at palihim na samantalahin siya. Sa gilid ng kanyang mga mata ay napatingin siya sa gilid ng kama. Ang mahabang espada ni Chu Xia at ang dagger na dala niya ay nakalagay sa kaliwa at kanan ayon sa pagkakasunod. Iniunat niya ang kaliwang kamay at kinuha ang mahabang espada. Sa susunod na sandali, ang mahabang espada ay nahugot, at ang talam ay nagbuga ng isang nakasisilaw na puting liwanag, sa oras na mahulog. Sa mga mata ni Jingzi, panganib. Isang kidlat ang ginawa niya at hinawakan ang kaliwang kamay ni Merongshi, dahilan para hindi ito makagalaw. Sa pagkakataong ito, muling iniunat ang kanang kamay ni Merongshi, at hahawakan na sana niya ang punyal sa tabi niya. Sa desperasyon, hindi na masyadong makapag-isip si Jingzi at magagamit na lamang niya ang kanyang kabilang kamay para hawakan ang kanang kamay ni Merongshi. Sa ganitong paraan, ang kaliwa at kanang kamay ni Merongshi ay mahigpit na hinawakan ni Jingzi, ngunit ang kanyang bibig ay malaya, at ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang bamuka, na parang gusto niyang ipagpatuloy ang pagtawag sa mga tao. Napakanipis ng labi ni Merongshi, parang rose petals. Habang pinapanood siyang dahan-daang binubuksan ng mga ito, naisip muli ni Jingzi ang gabing iyon. Ang cherry mouth na ito ay sobrang basa, malambot at mabango. Kaakibat ng kasalukuyang estado ni Merongshi, ang karamihan sa puting nyebe na balat ay nakalantad sa hangin, na may kaunting pamumula, na mas kaakit-akit. Naramdaman ni Jingzi ang pagbuhos ng dugo mula sa kanyang ulo at wala na siyang pakialam sa kahit ano pa. Hinalikan. Kaya, bago pa man matawagan ni Merongshi ang isang tao, yumuko siya at tinakpan ng mapang-akit nitong bibig gamit ang sarili niyang bibig. Nagulat si Merongshi sa kanyang biglaang operasyon. Nanlaki ang mga mata niya at biglang nanlambot ang katawan niya. Ang tanging naiisip niya ay ang eksenang naghalikan ng dalawa sa unang pagkakataon noong gabing iyon. Si Merongshi ay isang bihirang tao. Ang magandang babaeng nakilala niya, at ang bonus ng pagiging isang reyna, ay ginawang kaakit-akit si Jingzi. Si Jingzi ay paulit-ulit na pinigilan ang kanyang tunay na iniisip noon at hindi nang ahas na magkaroon ng anumang hindi naaangkop na pag-iisip tungkol sa kanya, ngunit ngayon lang niya napag-isipan na kahit anong paraan ang ginamit niya sa hinaharap, hindi niya ito maitutulak sa iba. Sa pag-iisip na ito, ganap na nagbago ang kaisipan ni Jingzi, at hindi na siya nakontento sa pagharang lamang sa kanyang bibig. Pakiramdam na unti-unting lumuwag ang braso ni Merongshi sa kanyang kamay, at bumagsak ang katawan ni Merongshi sa kama,
medyo bumilis ang paghinga niya, tila na-inspire si Jingzi, binitawan niya ang braso niya gamit ang dalawang kamay, at bumaling sa kabilang hawak sa ulo ni Merongshi, pinasa niya ang isang kamay mula sa likod niya at hinawakan ang ibabang likod niya. Mula sa pagbuga hanggang sa paghalik, naging mas magaan ang paggalaw ng bibig ni Jingzi, at dahan-dahan niyang inihiga si Merongshi sa kama, ngunit hindi humiwalay ang kanyang bibig kay Merongshi. Kabanata 763, nasaan ang pangangailangan para sa pagbuga? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Ang kaligayahan ni Jingzi ay hindi tumagal ng ilang segundo. Hindi man lang niya mahanap ang target. Pagkatapos ng ilang galaw sa kanya, kinagat siya ni Merongshi. Mabilis na binawi ni Jingzi ang kanyang ulo sa sakit. Tila gumaan din si Merongshi, huminga ng malalim at marahas na tumitig kay Jingzi. Itong babaeng baliw. Matapos makagat ni Merongshi, naramdaman ni Jingzi na halos matanggal ang kanyang labi. Kahit na binawi niya iyon ay masakit pa rin iyon kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Babae, nagtagumpay ka sa pangangati sa akin. Sa susunod na sandali, muling kumilos si Jingzi. Mabilis na umangat ang ulo niya. Bago makapag-react si Merongshi, bagamat hindi siya nakaimik, nabasa ni Jingzi ang kanyang mga mata, pupunta ka ba ulit? Ngunit sa pagkakataong ito, ganap na natuto si Jingzi mula sa kanyang karanasan at kumilos ng napakabilis. Sa sandaling nag-react si Merongshi, ginamit niya ang kanyang bibig upang harangan ang kanyang bibig. Wala na akong magagawa, natatakot akong sumigaw siya. Naisip ni Jingzi habang ninanamnam ang malambot na mapupulang labi. Pinandilatan ni Merongshi si Jingzi, at pagkatapos ay hindi na niya ginamit ang kanyang mga kamay para alalayan ang kama. Sa halip, inihiga niya ang kanyang katawan sa kama sa ilalim ng yakap ni Jingzi. Umabot din ang mga kamay niya sa likod ni Jingzi at gumala sa likod niya. Nagulat si Jingzi, hindi kaya sinira ng halik na ito ang lahat ng kanyang depensa. Nagsisimula ka na bang gumawa ng inisyatibo ngayon? Pero hindi dapat. Paano naging napakasimple ng Merongshi sa kanyang impresyon? Sa susunod na sandali, nang ang mga kamay ni Merongshi ay dumapo sa kanyang ibabang likod, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso mula kaliwa pa kanan, kumuha ng isang piraso ng karne at pinilipit ito ng gusto, alam ni Jingzi na siya ay tama. Paano masusunod ang maharlikang Reyna Yaoyao? Tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring ipagpatuloy ang paghalik sa akin. Naisip ni Merongshi, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamalaki, at kasabay nito, ang lakas ng kanyang mga kamay ay tumaas ng gusto, na nagpatalsik kay Jingzi sa malamig na pawis dahil sa sakit. Ngunit ang susunod na reaksyon ni Jingzi ay lampas din sa kanyang inaasahan. Akala ko ay tiyak na, bibitaw, siya kapag nasasaktan siya, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang bumitaw si Jingzi, ngunit nadagdagan pa niya ang kanyang lakas at mabangis na sinipsip ang manipis na labi nito, na para bang ginamit niya ang lahat ng lakas na ginamit ni Merongshi sa kanya. Ibalik mo. Malakas na itinulak ni Merongshi, at gayon din si Jingzi, at lahat ng kanyang pink at basang manipis na labi ay sinipsip sa kanyang bibig, na para bang nakikipagkumpetensya sila kay Merongshi upang makita kung sino ang unang susuko. Siya ay talagang matigas na tao. Ang mga babae ay gawa sa tubig, mas malambot kaysa sa mga lalaki. Kaya naman unang natalo si Merongshi, hindi komportable sa bibig ni Jingzi sa kanyang bibig. Lalo na ang ganitong uri ng discomfort ay hindi ang uri ng discomfort. Ito ay ang uri kung saan ang buong katawan ay nawala ng lahat ng lakas at naging sobrang init, na para bang mayroong hindi mabilang na uri ng mga langgam sa katawan. Ang discomfort. Natakot si Merongshi na kung magpapatuloy siya, ang kanyang huling piraso ng katwiran ay mahuhulog sa kakulangang ito, kaya kailangan niyang sumuko. Tumigil ang mga galaw ng mga kamay niya, at sa kanya sinimula ng paghima sa lugar kung saan siya kinurot ng dalawang kamay. Hindi na marahas na humalik si Jingzi, bagkus ay hinalikan siya ng magiliw at basa. Tumingin si Merongshi kay Jingzi, Jingzi nakatingin kay Merongshi, nagkatinginan ang dalawa sa sitwasyong ito, at nakaramdam ng labis na kahihiyan si Merongshi. Nadama ni Merongshi na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang pigilan ang kahangalan na ito na magpatuloy, ngunit ang kanyang bibig ay nakaharang at hindi siya makapagsalita, at hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang kanyang mga kamay sa takot na ang kanyang bibig ay abusuhin. Ang tanging paraan na lang na magagawa niya ngayon ay magsalita si Ice. Kakaibang sabihin na hindi talaga magkasundo sina Jingzi at Merongshi sa loob ng mahabang panahon, ngunit pagkatapos ay natuklasan ni Jingzi na silang dalawa ay may espesyal na kakayahan na wala sa ibang babae eye contact. Nagtaas ng kilay si Merongshi, bitawan mo. Kumurap si Jingzi, huwag mong bitawan. Sumimangot si Merongshi, bakit? Kumikislap ang mga mata ni Jingzi, natatakot akong sumigaw ka. Humingi ng awa si Merongshi, bitawan mo ako, hindi ako sisiga. Natarante si Jingzi, talaga. Kumurap si Merongshi, talaga. Sinubukan muli ni Jingzi, tuparin mo ang iyong salita, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Matiim siyang tinitigan ni Merongshi, okay. Pagkatapos ng isang panahon ng kaaya-aya at malalim na pakikipag-eye contact, dinilaan ni Jingzi ang malambot na labi ni Merongshi, at pagkatapos ay nag-aatubili na inilalayo ang kanyang bibig.
Habang gumagalaw, pinapansin niya ang reaksyon ni Merongshi, at handang lumaban kaagad kung hindi niya sinasadya ang sinabi nito. Maasahan pa rin si Merongshi. Pagkaalis ng bibig ni Jingzi, napabuntong hininga siya saglit at walang balak sumigaw. Habang nakahinga ng maluwag si Jingzi, nakaramdam siya ng kaunting awa. Ang ganda mo. Nang makitang talagang tinupad ni Merongshi ang kanyang pangako, hindi na nagawang magsinungaling pa ni Jingzi sa kanya at kinailangan niyang umupo. Gayunpaman, nakaupo siya sa Merongshi, at ang pagkilos na ito ay mas kakaiba. Bumaba ka. Mababa ang boses ni Merongshi, ngunit napakalamig. Oh! Tumayo si Jingzi at tumalon pababa mula sa hita ni Merongshi. Sa wakas ay umupo si Merongshi, namumula ang kanyang mukha, at wala siyang pakialam na habarin ang kalahati ng kanyang berdeng sando at palda. Siya ay random na nakahanap ng isang manipis na kumot sa kama at inilagay ito sa kanyang katawan, na nakaharang sa malaking tanawin ng tagsibol sa kanyang katawan. Nadama ni Jingzi na ito ay isang awa. Ikaw, bakit mo ako hinalikan? Matapos ayusin ang pag-uusap sa mahabang panahon, nagtanong si Merongshi na kahit siya ay naisip na walang kaparirikon. Bakit mo ito tinatanong? Inaasahan mo ba talaga ang isang tiyak na sagot? Kahit na ang sagot niya talaga ang inaasahan niya, ano? Hindi mo talaga hahayaan na ibigay niya ito? O talagang handa siyang isuko ito? Sa pag-iisip ng mga ito, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Merongshi. Ngunit pagkatapos marinig ang sagot ni Jingzi, mas sumakit ang kanyang ulo. Natatakot akong sumigaw ka. Matapat na sagot ni Jingzi. Natatakot ka ba na sumigaw ako? Nabulunan sandali si Merongshi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi siya at malamig na sinabi, sino ang nagsabing sisigaw ako? Tapos ngayon mo lang ibinuka ang bibig mo. Hindi mo ba gustong sumigaw? Nang marinig ang pangungusap na ito, napangiti si Merongshi, kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit ako sumigaw? Bigla mo akong nakita sa kwarto mo, ayaw mo bang sumigaw? Haha! Si Merongshi ay patuloy na nanunuya, ang tingin mo sa akin ay ano ang mali? Sa tingin mo ba ay maglakas loob akong sumigaw? Natatakot akong sumigaw ka. Nang marinig ang sadyang hamina na boses ni Merongshi, naintindihan kaagad ni Jingzi. Bilang pagkakakilanlan ni Merongshi bilang reyna, at katabi niya si Zhou Xining, na isang opisyal ng Angguo. How dare she let them know na nangyari ito sa kanya sa kwarto? Kung ito ay kumalat, hindi lamang ito makakasama sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa reputasyon ng maharlikang pamilya ng Yaoyao at ng buong bansa ng Yaoyao. Ito ang dahilan kung bakit siya, binulol, ni Jingzi sa labas ng Liangzhou City buong gabi, ngunit wala siyang sinabi nang bumalik siya sa lungsod. Hindi nabanggit ang dahilan. Kaya hindi ka maglakas loob na sumigaw. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi napigilan ni Jingzi na sampelan ang kanyang noo, na tila nang hihinayang, na para bang may namiss siya. Nang makita ito ni Merongshi, naging berde ang kanyang mukha sa galit. Ano ang pinagsisisihan mo? Well, awkward na ngumiti si Jingzi, sayang naman at hindi gumagana ng maayos ang utak ko. Kung alam ko lang na hindi sisigaw ang reyna, bakit kailangan kong magmukmak? Chapter 764 Hindi alam kung paano i-lock ang pinto kapag nagpapalit ng damit. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Ang isang babae ay palaging may hindi maipaliwanag na espesyal na pakiramdam sa unang lalaki sa kanyang buhay. Mula sa unang pagkakataon na nakilala niya si Jingzi hanggang nang mahuli siya ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment dahil sa kanya kahit siya mismo ang target ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, matapang siyang tumayo ng maaga. Sa sandaling iyon, ang puso ni Merongshi ay nakakaantig. Siya ay nabubuhay ng napakatagal, at walang sinuman ang tumayo para sa kanya. Si Jingzi ang una. Mula sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng napaka-espesyal na pakiramdam para kay Jingzi. Tapos, mas naging dramatic ang nangyari sa pagitan nila ni Jingzi. Ang kanyang unang halik, ang kanyang unang gabi kahit na hindi ito unang gabi sa ganoong kahulugan, ang mga bagay na nangyari sa isang gabi ay sapat na upang gawin siyang hindi makakalimutan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa makatuwid, ang damdamin ni Merongshi para kay Jingzi ay mas espesyal. Gayunpaman, alam din niya sa kanyang puso na siya ang reyna ng Yaoyao, at madalas ay hindi niya mapigilan ang sarili. Dumating siya sa Angguo para balikitan ang napakaraming responsibilidad, at nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng buong Yaoyao. Mga balikat, kaya ang ganitong bagay ay may baon lamang sa puso. Gayunpaman, ang pagwawalang bahala niya sa kanya ay nagpagalit pa rin sa kanya. Ito. Hanggang sa dumating siya sa Jingzhou, pumasok sa palasyo, at pumunta sa korte ay talagang alam niya kung gaano kalaki ang impluwensya nito. Sa sandaling iyon, talagang pinag-isipan niya ito. Kung siya talaga ang marriage partner, it seems good. Hindi lamang nito mapoprotektahan ang kaharian ng Yaoyao, ngunit masiyahan din ang kanyang panloob na mga pagnanasa at damdamin. Ngunit naisip niya ang kanyang dalawang magagandang, kapatid na babae, makakaramdam siya ng kawalan ng kapangyarihan at pagnanais na lumaban, na bumabagabag sa kanya at nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba. Dahil sa kakaibang pakiramdam na ito kay Jingzi kaya nabuhayan siya ng loob ng malaman na si Jingzi pala ang sumilip at humihipo sa kanya. Lalo din itong nadismaya matapos marinig ang irresponsibleng sagot ni Jingzi.
Mas malamig ang boses, na parang nasa kuweba ng yelo ang mga tao. Okay, I'll just assume that you blocked my mouth because you afraid of me shouting. Then you explain to me why you sneaks into my room. Niyakap ni Merongshi ang kumot sa kanyang dibdib at malamig na tumingin sa kanya. Ang santo ang humiling sa akin na pumasok. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko siya at malalaman mo kaagad kapag nagtanong ka. Bumalik ka rito. Sa nakakahiyang sitwasyong ito, paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na pasukin si Chu Xia? Nang makitang si Jingzi ay talagang gustong lumabas at tumawag ng isang tao, mabilis na hininaan ni Merongshi ang kanyang boses at pinigilan siya. Okay, hiniling ka ni Chu Xia na sumama, ngunit bakit hindi ka kumatok sa pinto o nagsabi ng maaga nang pumasok ka? Well, napakamot ng ulo si Jingzi, originally gusto kong kumatok sa pinto, pero sino ang nakakaalam na nang ilagay ko ang kamay ko sa pinto, bumukas ang pinto, kaya wala akong choice kundi pumasok. Masyado kang pabaya, hindi mo ba alam na I-lock ang pinto habang nagpapalit ng damit? Halatang lumakas ang paghinga ni Merongshi, at nagpatuloy siya pagkaraan ng ilang sandali, kung gayon, tatanungin kita muli, pumasok ka kaagad at tumahimik lamang sino ang nagtanong sa iyo na haborin ang aking damit. Ang boses ni Merongshi ay may halong walang katapusang galit sa huling pangungusap, ngunit dahil natatakot siyang maging dahil sa narinig ko, nanatili akong mahina. Tinanong mo sa akin na alisin ito. Si Jingzi ay mukhang may kasalanan, sasabihin ko na sana sa iyo nang pumasok ako, ngunit sinabi mo sa akin na magmadali at sinabi mong hindi ka comfortable. Wala akong magagawa, kaya tulungan ka lang. Tanggalin mo ito. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay, ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan. Okay. Si Merongshi ay nagngangalit at gumawa ng click na tunog, pinapababa ko si Chu Xia para makinig ng mga libro, kaya pinapasok ka ni Chu Xia, kasalanan ko naman talaga. Hindi ko nilock ang pinto, pwede ka nalang kasalanan ko kung bakit mo itinulak ang pinto. Hiniling kong haborin mo ang iyong damit. Sa bandang huli, para bang may nakaharang sa bibig ko, kaya't may gusto pa akong ibuka ang aking bibig, kaya't may nakaharang pa rin ako sa iyong bibig. Sisihin mo ako. Matapos suriin ito. Para sa lahat, tinitigan ni Merongshi si Jingzi, kaya simula nang pumasok ka sa silid, hinubad ang aking damit, at pagkatapos. Sa pilitan akong hinalikan, karapat-dapat akong sisihin. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Tumawa ng sarkastikong si Jingzi. Bagaman parang hindi maganda na sabihin ito, at maaaring mahirap para sa iyo na tanggapin, ngunit ito ang sitwasyon, ito ay. Muli ay pinahahalagahan ng makapal na balat ni Jingzi, galit na sabi ni Merongshi. Hindi lumalabas. Pagkaraan ng ilang sandali ng mabigat na paghinga, unti-unting kumalma si Merongshi at tinatamad na makipag-usap kay Jingzi nang walang kaparirikan. Inilahad niya ang kanyang kamay at itinuro ang pintuan. Pumunta ka. Ngunit nanatiling hindi natinag si Jingzi. Hindi ako makaalis. Bakit? I came to see you for something, at wala pa akong ginagawa. Paano ako aalis? Matapos matikman muli ang masarap na lasa ng malayong reyna, mas naging determinado si Jingzi na kunin ito. Matapos basahin ang kanyang mga iniisip, alam ko rin na hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay dahil sa kanyang katayuan, at mas nakaramdam siya ng kumpiyansa. Kung hindi lang siya nag-aalala na marinig siya, gusto talaga siyang biruan ni Merongshi. Napakawalan siya nito. Pumasok at walang gagawin. Gamitin mo ito pataas at pababa sa parehong oras. Hinawakan mo ang mga lugar na dapat hawakan at ang mga lugar na hindi dapat hawakan. Ito ba ay tinatawag na walang ginagawa? Good guy, ayon sa logic niya, hindi ba't kailangan niyang maghintay hanggang sa haborin niya ang lahat ng damit at ay bully siya sa kama ng ilang beses bago ito matawag na big deal? Ang mood ni Merongshi, na saglit lang niyang kinalma, ay nagambala sa mga salitang ito. Muli siyang huminga ng malalim at sinabi sa malamig na boses, sa pagitan mo at ako. Wala nang magagawa. Umalis ka na. Pagkasabi niyon ay tumayo siya, nalaglag ang kumot sa kanyang katawan, at agad na bumungad sa harapan ni Jingzi ang makinis at maputi niyang pangitaas na katawan, lalo na't ngayon lang niya nakita ang bellyband sa likod, ngunit ngayon ay tumingin siya sa harapan ng bellyband, at may nakaborda ritong dalawang Mandarin Duck, lalo na ang Mandarin Duck. Ang dalawang ulo ay partikular na itinulak, at nilunok ni Jingzi ang kanyang laway pagkatapos tumingin sa kanila. Nagpa siya si Merongshi na magdesisyon. She had already seen it anyway, so what if tumingin siya saglit? Ang pangunahing prioridad ay ilabas muna siya. Kaya't walang pakialam sa pagtatakip, humakbang siya pasulong at iniunat ang kanyang kamay kay Jingzi, naghahanda na itulak siya palabas. Sayang naman ang babaeng walang lakas, paano niya itutulak ang isang lalaki sa ika-6 na antas? Hinawakan ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, ngayon lang ako nagkamali. May pag-uusapan ako sa iyo, hindi. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Fair na. Pilit na hinahawakan ni Merongshi ang kanyang kamay. Hilahin ito mula sa kamay ni Jingzi. Paano kung tungkol ito sa pangmatagalang katatagan at kapayapaan ng Yaoyao Kingdom sa hinaharap? Hindi mo ba ito pag-uusapan? Ito ang kahinaan ni Merongshi. Matapos marinig ito, nakalimutan pa niyang magpumigla sa kanyang kamay at hayaang hawakan ito ni Jingzi. Isuot mo muna ang kumot. Ang lamig kaya.
Huwag kang sipon. Pinulot ni Jingzi ang kumot na nahulog sa lupa at maingat na isinuot kay Merongshi. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang parehong espesyal na pakiramdam tulad ng sa kampo ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Parang bumalik ulit. Si Merongshi ay nakatayo doon habang si Ren Jingzei ay kinuha ang kumot at tinakpan ang kanyang buong katawan. Queen, gusto mo ba ng tsaa? Hiniling ko lang sa waiter na pakuluan ng isang kaldero at dalhin ito sa iyo. Sa oras na ito, biglang tumunog ang boses ni Chu Xia sa labas ng pinto. Nagkatinginan sina Merongshi at Jingzi, parehong nagulat. Kabanata 765 Hayaan mong tulungan kita. Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Pagkaraan ng ilang sandali na sundan si Jingzi, alam ni Merongshi na ang kanyang mukha ay tiyak na namumula sa sandaling ito. Kung pumasok si Chu Xia, tiyak na makakahanap siya ng mga pahiwatig. Kahit na ito ay hindi kasama, siya ngayon ay nakahubad at nakatira sa iisang silid kasama si Jingzi, isang lalaki at isang babae. Hanggat hindi tanga si Chu Xia, siguradong may iisipin siya. Hindi siya papasukin. Matapos ang unang pagkabigla, huminahon si Merongshi. Hindi na kailangan, ibaba mo ito at inumin mo. Sinubukan ni Merongshi ang kanyang makakaya na pakalmayan ang kanyang tono at sinabi sa pintuan. Oh, may kailangan bang gawin ang reyna kay Chu Xia? Hindi, pumunta ka lang at makinig sa libro. Kung ganoon, hindi pa ba kayo tapos mag-usap? Hindi, nag-uusap tayo. Sige, bababa na ako, reyna. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Oh, okay. Bagamat si Chu Xia ang nagpadala kay Jingzi sa bahay kung tutuusin, pakiramdam niya ay may sasabihin si Merongshi sa kanya, ngunit ito ay si Jingzi kung tutuusin. Ang teritoryo ni Zi ay isang malungkot na lugar para sa isang lalaki at isang babae. Natakot siya na may mangyari, kaya pumunta siya upang tingnan sa pangalan ng pagdadala ng tsaa. Pagkaraang tumayo ng ilang sandali sa pintuan at walang napansing kakaiba sa silid, bumaba si Chu Xia. Nang marinig ang tunog ng kanyang pagbaba, muling nagkatinginan sina Merongshi at Jingzi at nagpakawala ng mahabang hininga. Lumapit si Jingzi sa pinto at direktang nilock ang pinto. Anong ginagawa mo? Gulat na sabi ni Merongshi nang makita niya ito. Ano sa palagay mo kung itinulak niya lang ang pinto at pumasok? Kung sa tingin mo ay okay, pagkatapos ay bubuksan ko ang pinto. Natahimik si Merongshi, halatang sang-ayon sa kanyang pahayag. Nakangiting lumapit si Jingzi, kung naniniwala ka sa pagkatao ko, paano ako magiging ganoong klase ng tao? At saka, kung ganoon talaga akong tao, kahit hindi ko i-lock ang pinto, hindi pa rin ba ako makakagawa ng masama? Hindi sumagot si Merongshi, ngunit pinaikot lang ng mata si Jingzi para maintindihan niya. Naramdaman ni Jingzi na napaka-cute at cute ni Merongshi, kaya tumawa siya ng nakakaloko. Nang makita ang nakakalokong ngiti ni Jingzi, pinulupot ni Merongshi ang kanyang mga labi. Hindi naman kasi siya nagtanong ng bakit ka tumatawa. At sa wakas ay binago ang kanyang mga salita, ano ang sasabihin mo? Kaya mo ba talagang gawing pang matagalang kapayapaan at kaayusan ng Yaoyao Kingdom? Hindi naman siguro. Kung tungkol sa pagsisinungaling sa iyo ng basta-basta. Tumango si Jingzi, pagkatapos ay itinuro ang kumot na nakapulupot kay Merongshi at sinabing, sa tingin ko, mas mabuting magpalit ng iba o magsuot ng damit na ito mamaya. Kapag babalik ang santo, palagi siyang maghahinala. Kailan? Siya. Nakikita kitang ganito. Umalis na siya pero may sumilay ng ngiti sa gilid ng labi niya. Matapos matigilan sandali si Merongshi ay hinubad niya ang kumot. Sa mga oras na ito, ang ibabang bahagi na lamang ng berdeng damit ang natitira at nakapulupot pa rin ito sa kanyang baywang. Bagamat nakatalikod si Jingzi, wala talaga siya sa mood na patuloy na gumala sa harap ng kanyang mga mata. Pumunta siya sa cabinet para maghanap ng bagong damit, nag-iisip after thinking about it, sinuot ko na lang ulit yung green short skirt. Ito ay medyo masikip, ngunit ito ang nagbigay sa akin ng higit na pakiramdam ng seguridad. Kaya't ibinalik niya ang itaas na bahagi ng palda ni Kui Shan sa kanyang katawan, at ibinutis ang itaas na butones gamit ang kanyang backhand. Nang pipindutin na sana niya ang ibabang mga butones, napagtanto niyang kanina pa niya niloloko si Jingzi, at nawala ang kanyang kamay. Kahit anong pilit mo, hindi mo ito kayang i-buckle. Sinubukan kong i-unbutton ang button na kaka-button ko lang, pero hindi ko man lang ma-unbutton. Si Merongshi ay abala sa pagsisikap na tanggalin ang pindutan sa itaas. Sa sandaling ito, tumalikod si Jingzi at bumulong, napakatagal na, siguradong suot mo ito, tama. Ikaw, sino ang nagtanong sa iyong lumingon? Halika. Lahat ng nakakahiyang nangyari sa harapan niya ngayon, at halos umiyak si Merongshi. Akala ko nakabihis ka na. Habang sinasabi niya ito, si Jingzi ay lihim na tumatawa sa kanyang puso. Nahulaan na niya na malamang na hindi maisusuot ni Merongshi ang damit na ito, kaya kailangan niyang tulungan ang sarili sa huli. Kalimutan mo na, hayaan mo akong tulungan ka. Huwag. Kung ayaw mo, hahanapin ito ng santo pagbalik niya. Tsaka tinulungan ko lang si Queen na haborin ito, kaya hindi naman big deal na suotin ulit, di ba? Kinagat ni Merongshi ang kanyang labi at napatigil lang sa pagsasalita, habang si Jing Jaekwon ay pumayag,
lumakad, hinawakan ang kanyang mga balikat at tumabi sa kanya, at pagkatapos ay tinulungan siyang mag-button. Sa pagkakataong ito ay hindi sinamantala ni Jingzi ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Merongshi. Pagkatapos niyang itali ay tumalikod na siya at pumunta sa pinto para buksan muna ang lock. Bumalik ang Provincial Chu Xia at nakitang nakalock ang pinto mula sa likod, na mas lalo siyang maghahinala. Si Merongshi, na walang ekspresyon, ay lumapit sa mesa malapit kay Jingzi at hinayla ang isang bangkito. Pagkaupo ni Jingzi, pumunta siya sa tapat ng mesa at umupo sa tapat niya, pakiramdam niya mas ligtas siya. Okay, mag-usap tayo. Seryoso ring sinabi ni Jingzi, kailangan mo bang magpakasal? Matapos marinig ito, medyo nalito si Merongshi. Naisip mo na bang maging reyna ng pagbabago? Innovation. Oo, pagkatapos mong maluklok sa trono, ang una mong ginawa ay tanggihan ang kanlurang Xinjiang at magpakasal para masiguro ang bansa. Ito ay isang uri ng pagbabago. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, nag-isip sandali si Merongshi, at pagkatapos ay tumango. Kung ito ay kapareho ng orihinal kung ihahambing kay Reyna Yayaw, maaari nga siyang ituring bilang reyna ng pagbabago. Dahil gusto nating magreforma, hindi na kailangan ang kasal. Makatitiyak din ito sa kaunlaran ng Yayaw Kingdom at kaunlaran ng bansa at ng mga tao. Kung ayaw mong magpakasal, ano ang dapat mong gawin? Halatang naging mas energetic si Merongshi at pansamantalang nakalimutan ang kasal na ginawa niya. Tinitigan siya ni Jingzi na may kahihiyan sa kanyang mga mata. Ang layunin ng iyong kasal ay gawin lamang ang Angwo na maging suporta ng Yayaw Kingdom, upang matiyak na hindi ito banta ng Western Xinjiang. Sa katunayan, maaari mong subukan ng ibang paraan. Halimbawa, narinig ko na ang industriya ng tela ng Yayaw Kingdom ay binuo, at iba't ibang mga pabango at ang industriya ng pagmamanupaktura ng mga toiletry ng kababaihan ay mas mahusay kaysa sa Angwo. Tumango si Merongshi pagkatapos marinig ito at patuloy na tumingin kay Jingzi. Pagkatapos ay maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito na pumunta sa Angwo upang makipag-usap kay Emperor An upang bumuo ng isang trade channel sa pagitan ng Laishi at Liangzhou. Sa pamamagitan ng trade channel na ito, maaari mong ihatid ang iba't ibang Yayaw country specialty sa Angwo. Magagamit din ito ng Yayaw Kingdom para makuha ang mga item o pera na kailangan mo mula sa Angwo. Hindi lamang iyon, ang mga embahada ni Angwo ay itinatag sa mga pangunahing lungsod sa Laishi at Yayaw Kingdom, at ang Angwo ay nagpapadala ng mga opisyal sa istasyon, upang sila ay humarap sa mga usapin sa kalakalan. Maaari nilang ipaalam sa Angwo ang sitwasyon ng Yayaw Kingdom sa tamang panahon. Sa sandaling magkaroon ng anumang pagbabago sa kanlurang hangganan, ang Liangzhou ay maaaring agad na magpadala ng mga tropa at gamitin ang trade channel upang makarating sa Laishi sa lalong madaling panahon upang labanan ang kaaway kasama ang mga sundalo ng Yayaw Kingdom. Ang mga kilay ni Merongshi kung minsan ay nakaka-relax at kung minsan ay nakakunot sa kanyang mga salita. Sa wakas, matapos marinig na ang Angwo ay nagpadala ng mga opisyal sa istasyon sa Yayaw Kingdom, ang mga kilay ni Merongshi ay nagsalubong at hindi na muling bumukas. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, wala pa akong narinig na bansa na nagpapahintulot sa mga opisyal mula sa ibang bansa na mapwesto sa sarili nitong bansa. Bakit parang nag-aanyaya ito ng lobo sa bahay? Kabanata 766 na Kabanata 770 Gusto mo bang magpakasal? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Maiintindihan ni Jingzi ang mood ni Merongshi, pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga panukala ay pangunguna sa panahong ito. Malamang nahulaan ni Jingzi kung ano ang inaalala ni Merongshi. Ngumiti siya at sinabi, nag-aalala ka ba na kung magtatag ng mga embahada sa iba't ibang lungsod ng Yayaw Kingdom, ang puwersa ng Angwo ay tatagos sa Yayaw Kingdom at magiging isa pang lobo sa hinaharap. Hindi ito itinago ni Merongshi at seryosong tumango. Ang dahilan kung bakit pinili niyang magpakasal ay upang makiisa kay Angwo at labanan ang gutom na lobo sa kanlurang Xinjiang. Kahit na si Angwo ay isang mabuting tao, siya ay isang dayuhang lahi at maaari lamang ituring na isang magiliw na lobo sa kanila. Ngunit ang mga lobo ay mga lobo pagkatapos ng lahat. Kapag isang araw, ang mga opisyal ng Angwo na ito sa embahada ay lubos na nauunawaan ang sitwasyon ng Yayaw Kingdom, hindi na ba sila makukontento sa status quo at, tulad ng Xinjiang, magsisimulang mag-imbot sa kanilang teritoryo ng Yayaw Kingdom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matagal na itong naisip ni Jingzi at nakangiting sinabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, dahil kapag ang estado ng Yayaw ay nagtatayo ng isang embahada, maaari mo ring imungkahi sa ating kamahalan na magtatag ng mga embahada sa iba't ibang lungsod ng An State at ipadala si Yayaw sa hindi ba mas mabuti na ang mga opisyal mula sa kaharian ng Angwo ay magmula at mag-aral. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Merongshi at halatang kinilig siya. Nang makita ito, sinamantala ni Jingzi ang tagumpay at itinuloy ang pag-atake, kung ikukumpara, ang teritoryo ng Angwo ay mas malaki kaysa sa Yayaw Kingdom, kaya ang Yayaw Kingdom ay maaaring magpadala ng mas maraming opisyal sa Angwo, tama ba? Sa ganitong paraan, ang Yayaw Kingdom ay talagang may kalamangan. Tumango si Merongshi bilang pagsang-ayon, ngunit bilang reyna ng isang bansa, palagi niyang iniisip ang mga bagay-bagay ng mas komprehensibo kaysa sa mga ordinaryong tao.
Pagkatapos mag-isip sandali, sinuri niya, ang paraang ito ay talagang makapagbibigay ng kapayapaan sa Angwo at Yayaoguo. Ang pagiging isang kaalyado ay hindi lamang makakapagpalaganap ng salita at makapagbibigay ng sapat na pagpigil sa kanlurang Xinjiang at sa iba pang mga bansa, ngunit nagbibigay din ng agarang tulong kapag ang ibang mga bansa ay nagbabanta sa Yayao country. Pagkatapos ay binago niya ang paksa at sinabing, oo. Kung tutusin, ang Angwo ay ilang beses na mas makapangyarihan kaysa sa amin. Bagamat nakapagtatag na rin kami ng isang embahada sa Angwo, ang aming tungkulin ay hindi gaanong direkta kaysa sa Angwo. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, magiging vassal state ba ng Angwo ang Yayao Congress? Narinig ni Jingzi ang kanyang pag-aalala. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at sumandal, papalapit kay Merongshi. Naramdaman ang pamilyar na aura sa kanyang katawan, naramdaman ni Merongshi ang pang-aapi at hindi natural na umatras. Ngumiti muna si Jingzi, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata at seryosong nagsabi, naniniwala ka ba sa akin? Si Merongshi ay diretsyong nakatingin sa mga mata ni Jingzi, ngunit pagkatapos marinig ang biglaang tanong na ito, ang kanyang puso ay tumibok ng ilang sandali, at sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin sa kanya muli. Bakit bigla siyang naging unruly kapag national affairs ang pinag-uusapan? Nang makitang hindi siya sumagot, walang pagpipilian si Jingzi kundi magpatuloy, kung mapagkakatiwalaan mo ako, masisiguro ko sa iyo na ang Yayao Kingdom ay hindi magiging isang vassal state ng Angwo. At ayaw mo bang magreforma? Maaari mong hilingin sa mga opisyal sa Angwo Embassy na, i-report ko sa iyo ng regular ang sitwasyon sa Angwo. Sa parehong oras, ang pera ay gagamitin para sa pagpapaunlad ng mga bansa sa parehong oras. Ang kabuhayan at lakas militar ng mamamayan ni Yayao. Ang pagpapanday daw ng bakal ay nangangailangan ng sariling lakas, at umaasa lamang sa proteksyon ng ibang bansa. Upang mapanatili ang pansamantalang kapayapaan at pangmatagalang kapayapaan, ang Yayao Kingdom ay dapat maging mas malakas kaysa ngayon. Kaya huwag mong hayaang itali ka ng kasal, basta matapang kang magpabago at umunlad. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Jingzi, biglang naliwanagan si Merongshi at sabay kumulo ang dugo niya. Oo, ito ay mas mahusay na umasa sa iyong sarili kaysa sa iba. Kahit na makipagpayapaan sila o makipagtulungan kay Angwo, mapoprotektahan ni Angwo ang Yayao Kingdom pansamantala, ngunit hindi niya mapoprotektahan ang Yayao Kingdom sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tsaka ganito ang sitwasyon ngayon, who knows what it will be like in a few years and decades. Ang pinakamaasahang paraan ay upang bumuo. Ang panukala ni Jingzi ay katumbas ng pagbibigay sa kanya ng direksyon at pagkakataon. Noon lang siya muling nagtaas ng ulo at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Jingzi, naisip ko, tama ka. Masayang sinabi ni Jingzi, ngayon hindi mo na kailangan pang magpakasal, tama ba? Sa katunayan, walang pakialam si Jingzi sa kinabukasan ng Yayao Kingdom. Ang unang bagay na dapat niyang gawin ngayon ay pigilan si Merongshi na magpakasal, at pagkatapos ay tatanggapin niya ito pagkatapos niyang makaisip ng magandang paraan. Nang marinig ito ni Merongshi, bigla siyang natigilan, noong una, naisip ko na ang maraming magagandang paraan na sinabi niya ay para sa pagunlad ng Yayao Kingdom, ngunit ngayon na iniisip ko ito, mukhang hindi iyon ang kaso. Ang tanging layunin niya ay pigilan ang kanyang sarili na magpakasal. Sa pag-iisip nito, nagbago ang ekspresyon ni Merongshi. Sa wakas, tumingin siya kay Jingzi at sinabi ang bawat salita, ayaw mo ba akong magpakasal? Oo, gusto mo bang magpakasal? Sa katunayan, ang iniisip ni Merongshi ay si Jingzi. Natakot si Zi na pakasalan siya, kaya nagsikap siyang humanap ng paraan. Ang iniisip ni Jingzi ay tiyak na hindi siya ipapadala ni Emperor An para pakasalan siya. Kung si Merongzishan ay nag-propose ng marriage proposal, tiyak na pipili siya ng iba. Gusto ba niyang humanap ng ibang mapapangasawa niya? Sa makatuwid, sa parehong mga salita, ang pag-unawa ng dalawang tao ay lilihis, at hindi nila nalalaman ang maling kahulugan. Nang marinig ang rhetorical na tanong ni Jingzi, hindi sumagot si Merongshi, ngunit pakiramdam niya ay nakuha na niya ang sagot. Napakamatulungin niya dahil lang sa natatakot siyang pakasalan siya. Bumalik ang boses sa dati nitong lamig, huwag kang mag-alala, hindi ko nahihilingin na magpakasal muli si Antay. Sa muli kong pagkikita, sasabihin ko sa kanya ang sinabi mo. Kontento ka na ba? Ito talaga ang sinabi ko. Iyon ang gusto ni Jingzi, kaya hindi niya napansin ang biglaang depresyon ni Merongshi. Tuwang-tuwa lang niyang sinabi, satisfied, so satisfied. Si Merongshi ay muling nagkaroon ng malubhang pagdududa tungkol sa kanyang alindog. Mula noong una niyang nakilala si Jingzi, ipinahayag niya na hindi siya interesado sa kanya, at ngayon, upang hindi magpakasal, gagawa pa siya ng ganoong magandang paraan. Gusto niya lalo na magtanong, kahit magaganda ang mga kapatid mo, pero ako ganun ba kalala? Bamuka ang bibig niya, pero wala pa rin siyang sinasabi. Matagal nang nawala ng liwanag ang mga mata ni Merongshi, at handa na siyang makita ang mga bisita. Reyna, sa oras na ito, may kumatok sa pinto, okay ka lang. Pumasok ang medyo nag-aalalang boses ni Chu Xia. Chu Xia, pumasok ka lang.
Ibinaba ni Merongshi ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang damit, itinulak ang kanyang buhok pabalik, at natural na sinabi. Dahan-daang binuksan ni Chuxia ang pinto at isinuot ang kanyang ulo sa loob. Matapos makitang maayos ang pananamit ni na Jingzi at Merongshi, nakahinga siya ng maluwag at dirdiretsong pumasok. Ang kanyang ekspresyon ay napansin ni Merongshi, na bahagyang namumula ang mga pisngi, at tinitigan siya ng masama, pagkatapos ay tumingin kay Jingzi na may kalmadong mukha, President Jing, ngayong tapos na ang bagay, hindi ka na ba dapat bumalik? Actually, upo ka lang saglit, kalimutan mo na, naalala ko lang na may gagawin ako, para hindi na kita istorbohin. Magpaalam ka na, Jing. Hinawakan ni Zi ang kanyang mga kamay at tumakas. Sa pagtingin sa kanyang medyo nahihiyang likod, ang tensyonado na ekspresyon ni Merongshi sa wakas ay medyo na-relax. Kabanata 767, magpakasal sa isa, makakuha ng isang libre, unang update, mangyaring bumoto para sa akin. Matapos isara ang pinto, lumapit si Chuxia sa mesa na may dalang kettle at nagbuhos kay Merongshi ng isang tasa ng mainit na tsaa. Matapos maibaba ang tekor, nakangiting sinabi niya, Reyna, ano ang sinabi mo, ano ang mali? Lumaki ng magkasama ang dalawang anak na babae. Bagamat may katayuan silang Reyna at Santo, magkalapit sila bilang magkapatid ng pribado. Nang marinig ang pangungutya sa kanyang mga salita, galit na tumingin sa kanya si Merongshi, iniisip mo na wala akong kinalaman sa kanya. Kung gayon, ano ang sinabi mo? Nangako ako sa kanya. Napabuntong hininga si Merongshi. Ay nagsabi, wala nang kasal. Bakit? Si Chuxia, nakakaupo lang, ay biglang tumayo muli. Ang layunin ng aming kasal ay para sa mga tao ng Yaoyao Kingdom, at binigyan niya lang ako ng ideya. Pagkatapos ay sinabi niya ang paraan ng pakikipagtulungan ni Jing Zeti. Bagamat sumang-ayon din si Chuxia sa pamamaraang ito, sinabi pa rin niya na may pagdududa, ang pamamaraang ito ay mabuti. Ngunit hindi ito sumasalungat sa kasal. Lumapit siya kay Merongshi at iminungkahi, maaaring mag-propose ang Reyna kay Emperor An na dapat isagawa ang kasal ng sabay-sabay sa ganitong uri ng pagtutulungan, at hindi kailangang pumili ng kamag-anak na hari ang kapareha. Kahit na mas mababa ang kanyang opisyal na posisyon, maaari pa rin siyang magpakasal. Sa palagay ko ginawa niya ang pamamaraang ito para lang sa kapakanan ng pagpapakasal. Sa katunayan, nahulaan ni Chuxia kung ano ang ibig sabihin ni Merongshi kay Jingzi noong siya ay nasa Liangzhou, at ang pagmamasid sa reaksyon ni Merongshi sa korte ngayon ay nagpalakas sa kanyang hinala. Ngunit kahit na talagang sumang-ayon si Emperor An, hindi inisip ni Chuxia na angkop si Jingzi. Ang kanyang hitsura, martial arts at talento ay napakahusay, ngunit ang kanyang opisyal na posisyon ay masyadong mababa. Bumalik si Merongshi sa Yaoyao Kingdom matapos pakasalan ng isang mababang opisyal mula sa ikalimang ranggo. Gaano karaming kritisismo ang iyong daranasin? Gayunpaman, sa pakikipagtulungang iminungkahi ni Jingzi, nadama ni Chuxia na kahit na mas maliit ang kanyang opisyal na posisyon, hindi ito magiging problema. Ngunit umiling pa rin si Merongshi, Chuxia, gusto mong pakasalan ko siya, para ba sa akin o para sa iyong sarili? Biglang namula si Chuxia at ikinaway ang kanyang kamay, ano ang sinabi ng Reyna? Ako, paano? Paano ito posible? Pagkatapos ay nagtanong siya, wala bang iniisip ang Reyna tungkol sa kanya? Huwag kang magsinungaling sa akin. Natahimik si Merongshi, bumaba ang kanyang mga mata, at ayaw niyang linlangan si Chuxia, pero, ano? So ano? Pagkatapos ng lahat, si Merongshi ay isang napaka-tradisyonal na tao sa puso. Ang kanyang katawan ay tiningnan, hinawakan at hinalikan pa ng isang lalaki. Kasabay ng ilang pagliligtas, nagkaroon na siya ng damdamin para kay Jingzi. Isang pakiramdam. Hindi siya naglakas loob na isipin ito o aminin noon, ngunit ang discomfort na naramdaman niya nang marinig niya na ayaw niya itong pakasalan ang nagparamdam sa kanya ng totoo. Pero, ano? So ano? Kumunot ang noo ni Chuxia at sinabing, kung meron, hayaan mo siyang magpakasal. Kahit si Chuxia ay nakikita na gusto siya ng Reyna. Sa napakaraming taon, kailan pa nakipag-usap ang Reyna sa isang lalaki ng mag-isa? Dahil gusto niya ito, hayaan siyang magpakasal. Mapait na ngumiti si Merongshi, at saka umiling. Chuxia, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin sa kanya kung ikakasal siya sa atin? Napakaganda ng Reyna, makakapag-asawa pa siya ng isa. Magbigay ng isa. At saka, sino ba ang hindi gumagalang sa kanya ng magalang kapag pumunta siya sa Yaoyao Kingdom? Ilang Yaoyao Kingdoms ang naroon. Anong pinapangarap ng isang lalaki? Dapat siyang maging masaya. Kinagat ni Chuxia ang kanyang mga labi at sinabi. Sa iba, siguro dapat masaya ka. Pero para sa kanya, siguradong hindi siya papayag. Bakit? Nakita mo na ba si General Jinghong? Maganda ba siya? Tumango si Chuxia, si General Jinghong ang numero 1 babaeng general sa Angwo. Siya ay mag-ara at gwapo, at siya ay kasing ganda ng isang walang kamatayan, natural na maganda. Matapos makilala si Liu Jinghong, itinuring na siya ni Chuxia bilang kanyang idolo at huwaran sa kanyang puso. Kanina lang kami pinadala ni Zhou Shiren dito, ano naman ang tungkol sa kanya? Si Zhou Shiren ang unang babaeng lingkod bayan sa Angwo, ang pinakatalentadong babae sa Jingzhou, at isa rin siyang kakaibang babae.
Dahil sa nangyari sa korte ngayon, hindi masyadong inisip ni Chu Xia si Zhou Xining. Siya ay may magandang impresyon, ngunit hindi nito pinipigilan ang kanyang layunin na pagsusuri. Kahit na sinabi mo na ang galing nila, pero hindi siya papayag na magpakasal para sa kanila. Kung pipilitin natin, sa tingin mo kaya niya? Bakit ganun? Kumunot ang noo ni Chu Xia, hindi ba sila ang kanyang mga kapatid na babae? Bakit ayaw niyang magpakasal dahil sa kanila? Posible bang gusto pa niyang gugulin ang kanyang buong buhay kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae? Sino ang nakakaalam, mariing tumango si Merong Shi, iyon talaga ang naisip niya. Sa pagdududa ni Chu Xia, sabi ni Merong. Ipinaliwanag ni Shi, hindi sila biological na magkapatid, ngunit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Merong Shi ang kanyang hinuha tungkol sa damdamin ni na Jingzi, Liu Jinghong at Zhou Xining, sa tingin mo ba ay? Para sa akin. Kami, isuko sina Liu Jinghong at Zhou Xining. Sa mga mata ni Chu Xia, si Merong Shi ay kasing husay ng sinuman at kayang pantayan si Liu Jinghong o Zhou Xining, ngunit siya. Kaya sila ay ganap na natalo. Ngunit ibinaba pa rin niya ang kanyang mga labi at sinabing, ngunit ito ay hula lamang ng reyna. Sino ang nakakaalam kung mayroon silang ganoong uri ng relasyon? Bukod sa kanyang dalawang kapatid na babae na sina Liu Jinghong at Zhou Xining, mayroon din siyang 5 kapatid na babae. Sino ang nakakaalam ng iba? Ano ang kinalaman nito sa kanya? Kaya kalimutan na natin ito. Masyado akong impulsive sa korte ngayon. Ngayong napag-isipan ko ito, ang ganitong uri ng mungkahi ay masyadong makasarili, kaya hindi ko na ito banggitin muli. Napabuntong hininga si Merong Shi, rational pa rin siya kung tutuusin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang pagkakakilanlan ng reyna ay isang tanikala. Kung hindi siya ang reyna, maglalakas loob ba siyang sabihin dito ang nasa puso niya sa mga oras na ito? Kahit na may basbas ng katayuan ng reyna, hindi siya natinag. Kung hindi na siya ang reyna, hindi na ba siya muling titingin sa kanya? Tahimik na nag-isip si Merong Shi. Ang silid sa tabi. Nang makita niya si Jingzi na naglalakad patungo kay Wen Xiang Julie mula sa bintana, si Zhou Xining ay nakipagpustahan kina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong kung si Jingzi ay mauuna sa kanila. Kung manalo siya, anuman ang mangyari sa hinaharap, susuportahan siya nina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong ng walang kondisyon. Sa madaling salita, mahigpit nilang hihilahin ang dalawang babae sa kanyang kampo at magiging kanyang mga kapatid na babae. Ang dalawang babae ang nakinig at wala namang masama dito. Pagkatapos ng lahat, tinutukoy na nila ngayon si Zhou Xining bilang kanilang pangalawang kapatid na babae at napagkasunduan na nila ito. Sa katunayan, hinaanggad ni Zhou Xining na matalo siya, ngunit tumanggi si Jingzi na bigyan siya ng ganoong pagkakataon. Nang marinig nilang bumukas at muling sumara ang pinto sa tabi, natigilan ang tatlong babae. Pagkatapos ay walang magawang sinabi ni Zhou Xining, tingnan mo, nanalo ako sa taya, tama ba? Ako. Halatang panalo, pero bakit ang bitter ng pakiramdam ko? Si Zhang Xiaoyu ay patuloy na nakahiga sa pintuan at nagmamadaling nagpaliwanag, ikalawang kapatid na babae, ang santo ang nagpapasok sa Young Master. Walang magagawa ang Young Master. Nang walang tao sa labas at walang nakakarinig ng galaw ng katabi, pagkatapos ng ilang kalituhan, hindi napigilan ni Zhang Xiaoyu ngunit nag-aatubili, itinulak niya ang pinto at lumabas, nakahiga sa katabing pinto at nakikinig sa sulok. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makarinig ng anuman ay may narinig siyang yabag na pababa ng hagdan. Natakot si Zhang Xiaoyu na matuklasan, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik. Chapter 768, 1 verses 3, second update, please vote for me. Pagbalik sa silid, si Zhang Xiaoyu ay sumandal sa pinto, tinapik ang kanyang dibdib at huminga ng malalim. Sa tatlong babae, tiyak na hindi gagawin ni Zhou Xining ang ganitong bagay dahil sa kanyang katayuan at reputasyon, habang si Yu Xiangrong ay walang muwang, payat ang balat, at mas nahihiya pa. Ngunit sabik silang malaman kung ano ang nangyari nang pumasok si Jingzi sa silid, kaya si Zhang Xiaoyu ang tanging pagpipilian na lumabas at mag-eavesdrop. Nang makita siyang bumalik ay pinalibutan siya ng dalawang babae. Ikalawang kapatid, masyado kang nag-aalala. Huminga ng malalim si Zhang Xiaoyu at ikinaway ang kanyang mga kamay, walang nagawa si Young Master nang pumasok siya sa bahay. Pagkatapos ng lahat, maaaring magalit si Zhou Xining kay Jingzi, ngunit ang buong puso ni Zhang Xiaoyu ay nakatuon kay Jingzi. Napakababa ng ugali niya, paano siya handang magsabi ng masama tungkol sa kanya? Narinig mo ba silang nag-uusap? Well, nang makitang hindi nakaka-refresh ang sagot ni Zhang Xiaoyu, pinaikit ni Zhou Xining ang kanyang mga mata at nagtanong, o wala ka bang narinig? Ito ay dalawang uri ng kalikasan. Kung magsalita ka ng lantaran at lantaran, siguradong maririnig ka ng mga eavesdropper, pero kung gagawin mo ang isang bagay na pribado, siguradong itatago mo ito at hindi ito marinig ng iba. Maglakas loob kaya itong bastos na ito na gawin iyon sa isang kakaibang babae sa ilalim ng ilong nilang tatlo. Para sa kanya, talagang kakaibang babae si Merong Shi. Ikalawang kapatid na babae, ako. Dang-dang. Nang magsalita siya, may kumatok sa pinto sa likod niya, at si Zhang Xiaoyu, tulad ng isang maliit na takot na kuneho, ay nagmamadaling tumalon sa likod ni Zhou Xining. Dang! May dalawa pang tunog. Nag-cross arm si Zhou Xining at tumitig sa pinto. Wala siyang balak buksan ang pinto.
Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ikalawang kapatid na babae. Hindi. Ayaw mo bang buksan ang pinto? Hindi. Ibinuka ni Yu Xiangrong ang kanyang bibig at tumingin kay Zhang Xiaoyu. Walang magawa ding ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga kamay, sinabi sa kanyang sarili na ang pangalawang kapatid na babae ay galit at wala akong magagawa tungkol dito. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Zhu Xining, sa tingin mo ba hindi siya makakapasok kung hindi mo bubuksan ang pinto? Tumili. Nang matapos siyang magsalita ay bumukas ang pinto. Nandito silang lahat, nagkataon lang. Si Jingzi, na may maaliwalas na mukha, ay itinulak ang pinto at sinabing walang pakialam, akala ko walang tao sa kwarto, kaya binuksan ko na lang ang pinto at pumasok. Ikinulong ni Zhu Xining ang kanyang mga labi, habang sina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong ay tumingin sa kanya ng may paghanga, iniisip na ang pangalawang kapatid na babae pa rin ang pinakamahusay. Tapos ka na ba? Medyo abala ka. Maaantala ba ang iyong negosyo? Sa pagtingin sa poster at ekspresyon ni Zhu Xining, muling sumulyap si Jingzi sa bukas na bintana at kumatok dito ngayon lang. Pagbukas niya ng pinto, parang may nakatayo sa pinto, kumakatok pero hindi binubuksan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay magkakaugnay, at nahulaan ni Jingzi na ang kanyang pagpasok sa susunod na silid ay nalantad. Kaya't ngumiti siya at sinabi, kahit gaano ka kabisi, kailangan mong pumunta dito. Pero buti na lang at tapos na ang trabaho. Ngayon, ang lalaking nagngangalang Bai sa korte ay tinutokso ang kamahalan. Natatakot ako na ipagpatuloy niya ito bukas pagkatapos niyang magising. Kaya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, pumunta ako kay Reyna Yayaw at hiniling sa kanya na huwag magpakasal. Isa pang paraan upang makipagtulungan sa Angwo. Bago magtanong si Zhu Xining, nagkusa si Jingzi na ikwento ang buong kwento, na maaaring magpakita ng kanyang katapatan at kagandahang loob, at gawing inisyatibo din ang pagiging passive. Ikalawang kapatid na babae, narito ang Young Master para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Matapos marinig ito, agad na tumulong si Zhang Xiaoyu. Nang makita ito, sinabi rin ni Yu Xiangrong, Young Master has been travel for so long. For so long. Siguradong pagod na pagod kapag balik mo. Para pumunta sa court. Sir, umupo ka. Pagkatapos sabihin iyon, inilipat niya ang isang bangkito at inilagay ito kay Jingzi sa tabi niya, mukha siyang maalalahanin na maliit na babae na may mababang kilay at mahiyaing tingin. Para hindi mahuli, si Zhang Xiaoyu ay nagmamadaling lumapit kay Jingzi, tinapik ang mga snowflake na halos matuno na sa kanyang katawan, at sinabi habang tinatapik siya, Young Master, mangyaring haborin ang iyong balabal at painitin ito, kung hindi man lamig ka. Nang makita ang eksena ng dalawang batang babae na nagpapakita ng kanilang pagkaasikaso, parang naiiyak si Zhu Xining. Nasa tabi ko talaga ang traidor. At dalawa pa sila. He snorted coldly, kayong dalawa, ano ang sinabi mo sa akin ngayon? Ayaw mo bang makinig sa akin? Ano ang ginagawa mo ngayon? Napangiti si Zhang Xiaoyu, nakinig ka sa pangalawang kapatid, natatakot lang ako na nilalamig ang Young Master, kaya walang contradiction. Well, pangalawang kapatid na babae, pinaupo ko lang ang Young Master. Pangalawang kapatid na babae, mangyaring huwag magalit. Namula rin si Yu Xiangrong, ngunit masaya pa rin siya sa kanyang puso. Ito pala ay maaari kang maging matapang sa harap niya. Ang sarap sa pakiramdam. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng kompromiso at relasyon ang narating ng tatlong babae noong malayo siya sa Jingzhou, ganoong katugmang eksena ang hinangad ni Jingzi. Nagkasundo na daw sila kaya hindi ko na kailangan pang itago. Marami akong alalahanin. Kaya sa harap ng dalawang babae, magiliw niyang hinawakan ang ulo ni Yu Xiangrong, si Xiangrong ay higit na masayahin kaysa bago ako umalis. Si Xiangrong na ganito ang pinaka gusto kong makita. Dahil hinawakan at kinausap ng masinsinan ni Jingzi sa harap nina Zhu Xining at Zhang Xiaoyu, lalong namula si Yu Xiangrong, nakaramdam ng labis na kahihiyan, ngunit labis siyang masaya sa kanyang puso. Young Master, nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre, ang kasalukuyang Xiangrong ay ang pinakamahusay na Xiangrong. Mukhang masaya si Yu Xiangrong at sinabing may walang muwang ng ngiti, salamat sa Young Master. Ang kwento ng Red Mansion, sinulat ni Xiangrong. Bata ka pa, marami kang iisipin. Sa halip na maging kasing lungkot ni Daiyu at pagsisihan ito habang buhay, mas mabuting maging mas masayahin, di ba? Bihira para kay Yu Xiangrong na makapagsalita ng napakaraming sa harap niya nang hindi nauuto, nakangiting sabi ni Jingzi. Sa tingin ko ito ang pinakamabuting isipin. Ngayon lang ako nakabalik at wala akong oras. Kapag may oras ako, pupunta ako sa Duke Protector's Mansion para kausapin ka tungkol sa kwento ng Red Mansion, at pagkatapos ay tingnan kung kumusta ang iyong kaligrapya. Oo. Sumang-ayon si Yu Xiangrong, lubos na nasiyahan. Kung gayon Xiangrong, bumalik ka sa iyong bahay ngayon at ihanda ang lahat ng mga bagay na iyong isinulat kamakailan. Kapag ang master ay libre, maaari mong gabayan si Xiangrong. Pagkatapos magsalita ni Yu Xiangrong, sinabi niya sa pangalawang anak na babae, ikalawang kapatid na babae, Xiaoyu sister, babalik muna si Xiangrong. Pagkasabi noon ay binuksan niya ang pinto at marahang isinara, at masayang tumakbo. Sa sitwasyong ito, ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay ang talunin sila ng isa-isa. Ngayong naasikaso na si Yu Xiangrong, dalawa na lang ang natitira.
Gayunpaman, ayon sa kanyang obserbasyon, si Zhu Xining ay naging backbone na ng dalawa. Sa katunayan, hanggat kaya niya itong mag-isa, hindi magiging problema ang dalawa pang babae. Muli niyang pinuntahan si Zhang Xiaoyu at sinabing, Xiaoyu, tumingin lang ako sa labas at napakaganda ng negosyo sa Wenxiangju. At narinig kong sinabi ni Shito na kamakailan ka lang napunta rito at napakabuti mo sa kanila. Sa iyo, napakagaan ng pakiramdam ko rito. Master, walang masyadong ginawa si Xiaoyu. Nahihiyang sabi ni Zhang Xiaoyu, ngunit labis siyang nasa sabik. Alam ko ang dami mong nagawa. Lumapit si Jingzi, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, maglaan ng oras upang ayusin ang mga account book at ipakita ang mga ito sa akin. Sa pagtatapos ng taon, bibigyan kita ng ilang bonus sa bagong taon upang gantimpalaan ka. Gantimpalaan ang lahat. Well, Xiaoyu, maghanda ka na. Si Zhang Xiaoyu, na may pulang pisngi, ay nag-aatubili na kinuha ang kanyang kamay mula sa kamay ni Jingzi at tumakbo palabas. Chapter 769 na magkasama tayong tatlo. First update, please vote for me. Nang makita ang kanyang dalawang, maliit na kapatid na babae, na pinaalis ni Jingzi sa ilang salita lamang, si Zhu Xining ay natigilan sa tabi niya. Ang dalawang taong ito ay parang wallflowers. Kinagat ni Zhu Xining ang kanyang mga ngipin, ngunit naunawaan din niya na si Zhang Xiaoyu o si Yu Xiangrong ay hindi magiging komportable tulad niya kapag kaharap si Jingzi, sino ang hahayaan ang kanyang sarili na maging pangalawang kapatid niya. Hindi sila masisisi dito, ngunit si Jingzi lang ang masisisi sa pagiging masyadong tuso. Sa pag-iisip nito, umiling si Zhu Xining at ngumiti, ngunit sa parehong oras ay nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki sa kanyang puso. Kahit gaano siya katuso, natatakot pa rin siyang pakinggan ang sarili niya sa huli. Dahil siya ang kanyang pangalawang kapatid na babae, asawa. Sa ganitong pag-iisip, halos nakalimutan ni Zhu Xining ang tungkol kay Merong Shi at nagsimulang tumawa ng nakakaloko. Diskarte ni Jingzi na gambalain ang dalawang katulong at atakihin ang pangalawang kapatid na babae. Nang makitang wala na sina Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyu, hindi naisip ni Jingzi kung paano kakausapin si Zhu Xining, kaya pinanood na lang niya itong humajijek. Nakaramdam ako ng kasiyahan, madali itong pangasiwaan. Kaya humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Zhu Xining. Pagkatapos ng mahigit isang buwan na hindi nagkita, inaabangan na ito ni Zhu Xining. Nang biglang hawakan ni Jingzi ang kanyang kamay, ang pamilyar na pakiramdam ay kumalat sa kanyang katawan sa isang iglap, na nagpang-inig sa kanya. Ikalawang kapatid na babae. Bago siya makapaglansad ng malumanay na opens iba, mabilis na tinanggal ni Zhu Xining ang kanyang kamay, pinatahimik ang kanyang isipan, at malamig na sinabi, akala mo lang sila ay walang muwang at madaling linlangan, ngunit hindi mo ako malinlang. Sabihin mo sa akin, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa kapitbahay? At saka, bakit niya gustong magpakasal ng labis, at patuloy pa rin siyang nakikipag-away sa akin? Bakit? Sa Jingzhou, mayroong dalawang maliit na tagasunod, sina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong. Tila itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang malaking babae. Maging si Su Muchen, ang prinsesa ng Angguo, ay magalang nang makipagkita sa kanya at kausapin siya na parang, pangalawang kapatid na babae ang panganay at ang pangalawang kapatid na babae ay pandak. Isa siyang banyagang babae. Hindi pa siya babae ni Jingzi. Kahit na siya, kailangan pa rin niyang pakinggan ang sarili niya. Siyempre, naramdaman ni Zhu Xining na hanggat naririto siya, hindi maaaring maging si Merong Shi. Hindi bababa sa siya ay nabigo sa antas na ito. Kaya naman galit na galit si Zhu Xining. Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, ikalawang kapatid na babae, hindi mo ba nakita ito sa korte ngayon lang? Paano ko pa sasabihin? At saka, sinubukan ko talagang hikayatin siya ngayon na huwag hayaan siyang magpakasal. Kaya sinabi na lang niya the cooperation matters were discussed. Matapos marinig ito, itinaas ni Zhu Xining ang kanyang kilay, pumayag ba siya? Oo, pumayag siya. Kaya hindi na kailangang mag-alala ang pangalawang kapatid na babae kung hihilingin niya akong muli ng halik. Mas katulad niyan. Nang marinig ni Zhu Xining na hindi mangyayari ang halik, nakahinga rin si Zhu Xining, ngunit biglang may sumagi sa kanya, at sumimangot siya at sinabing, bakit siya nakinig sa iyo? Halos umiyak si Jingzi. Bakit nakakatakot magselos ang mga babae? Agad niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at itinadyakan ang kanyang mga paa, at walang sabi-sabi, binuhat niya si Zhu Xining sa baywang. Ikaw, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hindi inaasahan ni Zhu Xining na bigla itong gagawin ni Jingzi. Nagpakawala siya ng matamis na sigaw, ngunit natatakot siyang marinig, kaya agad niyang inutusan si Jingzi sa napakaliit na boses. Matagal na niya itong hindi binitawan. Hindi mahalaga kung ito ay kay Su Muchen o Merong Shi, pinigilan niya ang maraming galit. Ngayong sa wakas ay kinuha na niya ang kanyang mature na pangalawang kapatid na babae, muling lumabas ang galit. Paglabas mo, paano mo bibitawan? Ang kanyang malaking kamay ay kinurot ang sensitibong bahagi ni Zhu Xining, at si Zhu Xining ay nagpakawala muli ng isang tumikim, at ang kanyang katawan ay uminit. Zir, huwag. Ang pinto. Si Zhu Xining ay hindi isang bagitong babae tulad ni Zhang Xiaoyu o Yu Xiangrong. Natikman na niya ito, at matagal nang wala si Jingzi, at ngayon ay nahawakan na niya ito, paano pa rin ito matitiis ng kanyang katawan.
Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya na matamaan siya ng kung sino, kaya itinuro niya si Jingzi upang tingnan kung nakalock ang pinto. Paano ito mapapahalagahan ni Jingzi sa oras na ito? Tumigil ka na sa pagsasalita at halikan mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo. Malabo ang mga mata ni Zhou Xining, niyakap niya ang leeg ni Jingzi, mabilis na itinaas ang kanyang ulo ng masunurin, at binati siya sa kanyang maliit na bibig, hindi makahiwalay. Pagkatapos, sa hindi malamang oras, naghiwalay ang kanilang mga labi. Hinihingal na si Zhou Xining, ang kanyang maputi na balat ay namumula sa kaakit-akit na pamumula, at ang kanyang mga pisngi ay sobrang pula sa pawis. At gulo-gulo na ang damit niya. Bagamat suot pa rin niya ang mga ito, walang pinagkaiba ang mga ito sa paghuhubad nito. Halos hindi nila masakop ang mga susing bahagi ng kanyang katawan. Ang nakaambang estado na ito ay higit na nakatutokso para kay Jingzi. Dahil ang wing room na ito ay espesyal na inilaan ni Zhang Xiaoyo. Bukod sa mesa at upuan, mayroon ding kama. Madalas siyang natutulog dito kapag sobrang abala sa Wenxiangju. Niyakap ni Jingzi si Zhou Xining, inilagay siya sa kama, at pagkatapos ay hinubad ang kanyang damit. Matapos iwan ang mga bisig ni Jingzi, nagngalit si Zhou Xining ng kanyang mga ngipin at mabilis na umupo, hinawakan ang kanyang kamay upang pigilan siyang magpatuloy. Pangalawa ate, ayaw mo ba? Zir, ikalawang kapatid na babae. Gustong. Pero huwag dito, okay. Bagamat kayang ibigay ni Zhou Xining ang kanyang sarili kay Jingzi nang walang kondisyon, hindi naman ito tahanan, at nasa ibaba lang ito. Naririnig pa rin ng mga tao ang kanilang mga boses. Si Merong Shi at Xu Xia ay magkatabi, at hindi masabi ni Zhang Xiaoyu kung kailan siya papasok. Hindi matanggap ni Zhou Xining ang ganitong uri ng kapaligiran kahit na ano paman. Zir, pakiusap. Umupo si Zhou Xining sa kama, niyakap ang baywang ni Jingzi, at nagmamakaawa. Zir, makipag-chat sa pangalawang kapatid na babae. Maghintay hanggang ngayong gabi. Pag-uwi mo, ano ang gusto mo? Susundan ka ng pangalawang kapatid na babae, okay. Nang marinig ang halos nagmamakaawa na boses ni Zhou Xining, biglang huminahon si Jingzi, at pagkatapos marinig ang ikalawang kalahati ng pangungusap, binuhat ni Jingzi si Zhou Xining, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan siya, anything is okay. Tumango si Zhou Xining, pulang-pula ang kanyang mukha na parang tumutulo ng tubig. Tumigil si Jingzi sa pagpipilit, niyakap si Zhou Xining at saglit na pinag-usapan ang nangyari sa labas. Si Zhou Xining ay mukhang isang batang babae na nagpapansin sa klase. Tahimik siyang nakikinig ng walang sabi-sabi. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, nagtataka siyang nagtanong, nga pala, hindi pa kita natatanong, bakit hindi sumama sa iyo ang panglima mong kapatid na babae? Ikalimang kapatid na babae. Ate, maghihintay daw siya hanggang matapos ang bagong taon para ayusin. Matapos marinig ang kanyang sinabi, tumango si Zhou Xining at sinabing, si Jinghong ay may ganoong katangian, ngunit tinutupad niya ang kanyang salita, kaya hindi mo kailangang mag-alala, ang mga pag-aayos para sa Liangzhou ay matatapos na. Magiging magkakasama ang mga bagay. Madiin na idiniin ni Jingzi ang kanyang mga kamay, at napabuntong hininga si Zhou Xining, at pagkatapos ay sinabi niya, kapag bumalik ang ikalimang kapatid na babae, maaari bang magsama tayong tatlo? Magkasama? Ano? Habang nagsasalita siya, inabot ni Jingzi ang kanyang kamay at naglunsad ng pag-atake bago pa makapag-react si Zhou Xining. Paano ito matitiis ni Zhou Xining? Ang kanyang katawan ay biglang nanlambot laban kay Jingzi, at pagkatapos ay kinagat niya ito sa balikat bilang parusa. Di ba sabi mo, maghintay ka hanggang gabi? Maghintay ka hanggang gabi. Sinabi ko lang sa pangalawang kapatid na babae kung ano ang gagawin pagkatapos dumating ang ikalimang kapatid na babae. Si Zhou Xining ay natigilan, at naintindihan kaagad, at ang kanyang mukha ay naging pulang-pula. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bumulong siya sa tainga ni Jingzi, masamang tao. Kabanata 770, Doktor, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Kung hindi pinahintulutan ng panahon at mga pangyayari, kinailangan ni Jingzi na parusahan si Zhou Xining sa mismong lugar dahil lamang sa kanyang mapang-akit na hitsura. Habang comfortable, hindi niya nakalimutang itanong, hindi pa sinabi ng pangalawang kapatid na okay lang. Muling kinagat ni Zhou Xining ang kanyang tenga, niyakap ang kanyang leeg at tumingin sa kanya, okay lang ba kung tumanggi ako? Hehe, hindi ito gumagana. Tapos tatanungin mo pa ako. Inilibot ni Zhou Xining ang kanyang mga mata kay Jingzi. Malinaw na ang kanyang saloobin, at muli siyang hinalikan ng nasa sabik na si Jingzi. Humihingal at itinulak si Jingzi palayo, ikinaway ni Zhou Xining ang kanyang mga kamay at sinabing, Zir, pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng masama? Kung gagawa ka ulit ng masama, ako. Basta. Ano lang. Basta. Sa pagtingin sa mapanuksong mga mata ni Jingzi, alam ni Zhou Xining na tinutokso lang siya nito at hinihiling sa kanya na sabihin ang mga nakakahiyang salita, kaya agad niya itong pinalo ng mahina sa dibdib, lumabas ka lang sandali, bakit naging masama ka? Kung patuloy mong ginagawa ito, hindi kita papansinin. Oo. Ngumuso si Zhou Xining at tumalikod. Ngumiti si Jingzi at binawi ang kanyang ulo, ikalawang kapatid, masama ako sa iyo ng mag-isa. Gusto ng iba na maging masama ako, kaya hindi ko gagawin.
Kung tutusin, ang mga babae ay mahilig makarinig ng matatamis na salita. Sa mga salitang ito, ngumiti lang si Zhou Xining ng nakakaloko, iniunat ang kanyang kamay at tumango sa ulo ni Jingzi. Ikaw, ang sweet mo. Marahil ay natatakot siya na kapag sinabi niya ito kay Jingzi, aasarin niya ito hanggang sa puntong aasarin siya at hindi siya komportable, kaya pagkatapos sabihin iyon, bumaba lang si Zhou Xining sa kanya, tinulak siya, at pagkatapos ay umupo silang dalawa sa magkabilang gilid ng kama. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang ituwid ang mga damit na huhugutin na ni Jingzi, at pagkatapos ay seryosong sinabi, Zir, nakita mo rin iyon, maging si Xiaoyu, Xiangrong, o Mo Chen, tatanggapin ko. O kung may ibang babae ka, hanggat kaya kitang tretuhin ng maayos, tatanggapin ito ng second sister. Second sister. Basta. Habang magsasalita na sana si Jingzi, inilagay ni Zhou Xining ang kanyang kamay sa kanyang bibig at nagpatuloy, alam din ni second sister na uminom ka ng jujube pill. Napakalakas ng katawan. Nakakatakot, napakaraming magkakapatid, nagkataon na lahat ay maaaring magbahagi ng pasanin. Tuwang-tuwa pa rin si Jingzi na marinig na si Zhou Xining ay maaaring makatwiran, at tumigil sa pagsasalita at nakinig sa kanyang sinabi. Ngunit ito si Reyna Yayao, imposible talaga. Ayon sa mga tuntunin ng Yayao Kingdom, hanggat ang isang lalaki ay kasal sa Reyna, dapat siyang manatili sa Yayao Palace at magparami kasama ang kanyang santo. Maliban sa Reyna at santo, walang paraan na magkakaroon ng ikatlong babae. Sa puntong ito, seryosong tiningnan ni Zhou Xining si Jingzi, kaya hindi mo siya mapapangasawa para sa atin. Gusto ka niya, at masasabi ng pangalawang kapatid ko. Bakit ang galing mo? Kahit na gusto ka ng lahat ng babae sa mundo, hindi magugulat ang pangalawang kapatid. Medyo nahihiya si Jingzi. Lahat ng babae sa mundo may ganyang puso, tapang at katawan, so why not? Nang hindi man lang nag-iisip. Pwede mo rin siyang magustuhan, o makipag-romantic relationship sa kanya, pero hindi ka pwedeng magpakasal. Kung gusto niya talagang pumasok sa pamilya namin ni Jing, hindi siya magiging reyna, at kahit sumunod siya sa'yo, hindi niya ito mapapangasawa. Pumila ka sa likod namin. Kung maglakas loob kang kumilos sa harap ko, huwag mo akong sisihin sa pagtatakda ng mga patakaran sa kanya. Sa oras na ito, ganap na kumilos si Zhou Xining na parang isang babae, at ang kanyang mga salita ay tila nagbigay kay Jingzi ng isang paghahayag, oo. Kung gusto mong tanggapin si Merong Shi, magagawa mo lang kung hindi siya ang reyna. Gayunpaman, hinihiling sa kanya na isuko ang trono para sa kanya. Hindi magagarantiyahan ni Jingzi na ganoon kahusay ang kanyang alindog, kaya kinailangan niyang ihinto ang bagay sa ngayon at kailangan niyang isaalang-alang ito sa katagalan. Tama ang pangalawang kapatid na babae, nakikinig ako sa pangalawang kapatid na babae sa bagay na ito. Kinuha ni Jingzi ang kamay ni Zhou Xining at nakangiting sinabi. Si Zhou Xining ay nasiyahan pa rin sa ugali ni Jingzi. Kahit anong gawin niya sa labas, sapat na para makinig siya sa bahay. Kaya't muli niyang sinabi, alam mo ba kung bakit hiniling kong maghintay ka? Sa gabi, hindi ba natatakot ang pangalawang kapatid na babae na may mga tao dito? Umiling si Zhou Xining, isang aspeto lang ito, ang pangunahing dahilan ay bumalik ka lang sa Jingzhou, at pagkatapos humarap sa korte, alam ng lahat ng mga ministro na nakabalik ka na. Angkop ba para sa iyo na manatili dito? Kaya't tinanong siya ni Zhou Xining, gusto mong pumunta sa lugar ni tatay? Kailangan mo ring pumunta sa kataas-taasang prinsipe, at kay Yu. Kailangan mong pumunta sa Duke Guo's Palace, Duke Wei's Palace, at Grand Master's Palace. Napakabait sa iyo ng mga matatandang ito. Kung hindi ka pupunta, sasabihin ng mga tao na ikaw ay walang galang, at hindi ba nakakahiya kapag nakita mo sila sa hinaharap? Nang matapos, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga, nakakapanatag talaga ng loob na si Zhou Xining ang namamahala sa bahay. Bagamat marami na siyang naiambag, at ang kanyang opisyal na posisyon ay mapopromote ng ilang magkakasunod na antas, hindi pa rin niya nais na maging malinaw si Zining tungkol sa maraming bagay sa opisyal. Napakasarap talagang nasa likod niya siya. Ngunit sinabi niya, paano sila magiging kasing halaga ng pangalawang kapatid na babae? At saka, kahit tayo. Hehe. Hindi pa huli ang lahat para matapos natin ang trabaho. Namula ang mukha ni Zhou Xining, at inalis niya ang kamay na iniunat nito upang magdulot ng pinsala, at galit na sinabi, kalokohan ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba alam kung gaano kakalakas? Hindi mo ito matatapos sa isang oras. Natatakot ako na madilim sa oras na matapos ka. Paano tayo bibisita? Tsaka, sabi ni tatay, babalik tayo sa mansion ng Prime Minister. Sa tingin mo makakabalik ako? Hoy, tama ang pangalawang kapatid na babae. Totoo naman. Napakatagal na noong huli tayong nagkita, at si Zhou Xining ay napaka-mature at kaakit-akit, aabutin ito ng kahit isang oras. Kung hindi ako nagpapahinga ng matagal, natatakot ako na mahirap bumangon sa kama. Kaya ito ay pinakamahusay sa gabi. Hindi na niya kailangang pumunta sa court bukas, sa bahay na lang siya nakahiga maghapon. Alam ni Zhou Xining ang lasa ng bagay na iyon. Bagamat nangako siya kay Jingzi na gagawin niya ito sa gabi, napakatapat pa rin ng kanyang katawan. Isa pa, matapos kulitin ni Jingzi noon, maputik na ang ilang parte ng katawan niya.
Sinasamantala siya bago pa madaig ng kanyang pisikal na pagnanasa ang kanyang huling piraso ng katwiran, nagmamadali siyang hinimok, Zir, pumunta ka na habang maaga pa. Pagkatapos mong bumisita, pumunta ka sa mansyon ng Prime Minister. Sabay tayong umuwi pagkatapos ng hapunan sa gabi, okay. Okay. Okay, pangalawang kapatid, nakikinig ako sa iyo. Siniil ni Jingzi nang halik ang labi ni Zhou Xining, pagkatapos ay binuksan ang pinto at lumabas. Sa sandaling umalis siya, hindi na nakayanan ni Zhou Xining at diretsyong bumagsak sa kama, sumiksik sa kama ng mahigpit ang pagkakapit ng kanyang mga binti. Sa oras na ito, muling bumukas ang pinto. Natuwa si Zhou Xining at mabilis na umupo, sa takot na makita ni Jingzi ang kanyang pangit na pag-uugali. Pagkaupo, napagtanto niya na ang taong pumasok ay hindi si Jingzi, kundi si Zhang Xiaoyo. Hey, nasaan ang young master? Si Zhang Xiaoyo ay nagmula sa harap na bulwagan, habang si Jingzi ay dumaan sa likurang pinto at hindi siya sinalubong. Aalis muna siya para bisitahin ang kanyang Royal Highness the Crown Prince at ang iba pa. Oh, sagot ni Zhang Xiaoyo, hindi maitago ang kanyang pagkabigo. Ang kanyang ekspresyon ay nahulog sa mga mata ni Zhou Xining, inilibot niya ang kanyang mga mata at sumenyas, Xiaoyu, halika rito. Nang pakinggan ni Zhang Xiaoyu ang mga salita ni Zhou Xining, ang kanyang mukha ay namula, tinakpan niya ang kanyang bibig, at hindi nakaimik. Tapos na ang chapter na ito. For more updates, click on the notification bell.